God. Salamat, Lord, na imo kaming gi-protectionan, Lord, sa pag-abot na mo diri, O God. O gingon man Ginoo sa mag-share sa imong pulong, Lord, I pray ikaw gayud ang magpunon mo siya sa imong dihog, O God, na bisan pa man kami, Lord, sa maminaw, I pray ablihan mo ang matag usa na mo kasing-kasing ug una-una, Lord, na anda mo dawat sa matag pulong na among madungog karong buntaga, Lord. Kining tanan, Ginoo, akong iuli kanimo in Jesus name na tining we pray. Amen. Praise God. Padayon ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Atong itaas, itanghal ang pangalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah! Let's shout Jesus! 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 Tataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw! Woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, itataas, itatanghal. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Yes, Lord. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman. Woo! Hallelujah! Tataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw! Woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, hallelujah. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus.
very morning mga igsoon. Padayon na tumiisa ang pangalan sa atong Ginoo. Tungod kay siya maayo sa atong kinabuhi. Ang iyang pagkamaayo kanunay nagsunod sa atua. Tunay ngang siya ang Diyos sa atong kinabuhi. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Diyos ka sa amin, O God. Dalay ko ng ngalan mo. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Oh, dakila ka. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Antayan nga itong Diyos, Ikson. At wagas. Yes, Lord, wala nang papantay sa'yo. Sa kabutihan mo. Pangalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus,
Salamat sa imong pagkamatinud-anon, O God. Salamat sa imong pagkamaayo, aming Ginoo. Wala gyud kay paglubad, Ginoo. Andun kami may kinabuhi. Amo kang awitan, amo kang simbahon. O Diyos, salamat. Ika'y tapat sa aming mga buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Oh, ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Oh, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. For the last time. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord, ika'y tapat. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang Lord, samtang kami may kinabuhi, O God, amo kang simbahon, amo kang alagaran, yung buwan ka, O Diyos, tungod kay maayo ka sa among kinabuhi. Wala ka nagkulang ka na mo, O Diyos, tunay nga ikaw ang Diyos, nga nagdila aming Diyos amang. Praise Jesus. Sige po, ato'y hatag ang pinakakusog na pagpakpak, pagpasalamat, na yung takus para sa atong Diyos. Hallelujah, Jesus Christ. Lord, you are lifted up. You are exalted. Lord, salamat sa kabutihan. Salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po namin na ikaw parangalan, itaas sa aming kalagitnaan. Panginoong Jesus, salamat po sa lahat ng kabutihan mo. Salamat sa katapatan, sa lahat ng pagpapala, Panginoon, na ibinuhos mo sa bawat isa. Lord, kami po ay paday nagpaubos sa mga kagalingon. And paday na mo, Lord, i-acknowledge, Father God, that Ikaw, Lord, ang sentro sa mga pagdaig. Ikaw po ang sentro sa mga panagtigom karon. Yeah, Lord, Ikaw po ang mapasidunggan. Come on, once again, let's give God a great clap offering of praise. Yes, Lord, receive all the praise. Receive all the glory. Receive all honor. Thanksgiving and praise. In Jesus' name, receive Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Maing buntag sa tanan. Mayong buntag. Sige po, pwede na makapahiluna. Sa tanan po mga children, no? Pwede tamo adto sa aton Children's Church. And sa mga walay malingkuran, napay ko nakita ng bakante sa atubangan, no? So, pwede nato ni i-occupar. Paki-greet naman imong tapad, no? Sa wala o sa tuo, sa likod, sa tubangan, yung nalipay ko, nakita ta, ha? Praise God. So, we are blessed unang-una to sa atong Diyos, no? Nga naakaron sa ato ang panagtigom, and mo'y atong gisimba o giday. And gawas pa niya na, we are blessed also kay napod tay mga first time nato nakauban. Pwede ba natong palakpakan, no? Ang atong mga first time guests. Salamat po sa inyong kinabuhi.
ako nagatuo nga wala po'y aksidente sa Ginoo. No? Naagin na'y takdang panahon ng Diyos para sa atong mga kinabuhi. And wala siya laing tinguha sa atong mga kinabuhi, kundi kita po ay mabalik sa iyahang kalinga, sa iyang kingdom, sa iyaha, sama sa usa ka piso bitaw. Bantay mo ng piso. Pag ang piso gani, makita sa iyong inahan, then medyo bugnaw, di ba? Ang sa ibuhaton niya. Siya po ay mo duol ngadto sa iyahang inahan. So mo po na kita po ay ingon ng Lord sa iyang pulong sa Matthew chapter 11 verse 28, duol kamo kanako kamong nabugatan, no, kamong gikapoy og tagaan tamo og kapahulayan. Mo nay saad sa Ginoo. Kaya po karon let us linger in the presence of God, no? Atong i-enjoy ang presensya sa Ginoo og atong ablihan atong kasing-kasing. Og atong una-una para sa pulong sa Dios. So before that, would like to greet each one. Blessed morning, no? Mabulahan nga adlaw para sa matag usangan na diri karon. Sa wala makaila, ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church Nangup City. And in behalf po sa ato ang pinalangga nga Bishop Brother Eddie, ang ato ang President and Spiritual Director, I would like to welcome you all sa ato ang worship and healing service. This is our second service for the day. No, sa mga wala na sayod, napod tayo 7:30 a.m. na service. So, salamat kay sa tanan ni Anhi. I believe wala lang ta ni Anhi. Hopefully, wala lang ta ni Anhi for para sa itong mga kagalingon. But unta ni Anhi punta para mapahimuot ang kasing-kasing sa atong buhay nga Dios. So, welcome sa tanan. Even those who are watching online, you are welcome sa atong panimbahon karong buntaga. Ang atong nasudlan po nga simbahan is the Jesus is Lord Church, a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered church. Wala tay laing panudloon nga ginatudlo diri kundi mao lamang ang naisulat sa pulong sa Dios. Ug wala tay laing gisimba kundi ang Dios lamang nga naghimo sa langit ug sa yuta ug dili hinimo sa kamot sa tao. So in this morning po, I would like to share and remind each one, no, sa ato ang theme for the month. No, next slide, Kuya Jade. Ang atong tema po karong bulana is Christ sufficiency is the answer. No, ang pagkaigo o ang pagka-sufficiente sa Ginoo mao'y tubag. Ngano man pastor, kay kabalo ko ang kinabuhi sa matag usa nato nagyoy hawang sa tong kasing-kasing nga Ginoo gyud ang atong gipangita. Dili nato mapuno ni sa unsang bisyo, unsang kalingawan, unsa mabutang aning kalibutan na kay kung masatisfy pa ta, dili na ta mag-sig upgrade. Tama po ba? Ang tao mag-sig upgrade ngano man, nakapalit og bagong cellphone, pag sunod tuig na napay bag-o, og satisfy pang tao, kontento na siya, dili na siya mo upgrade. Pero kay na po, so kakalibutan po, dili gani mo makita ang tinuod nga katagbawan ni ini. Ug walay lain natong kakuag katagbawan kundi ang atong Dios lamang. Kay ingon bitaw ang Bible, for in Christ lives all the fullness of God in the human body. Kahimo na nabuo po ang fullness sa Ginoo diha kay Jesus nga nahimo nagkatawang tao. So you also are complete. Kita po ay nagiging kompleto, natagbaw, na satisfied, pinaagi sa atong pagkikiusa diha kay Kristo nga ang atong head and over every ruler and authority. And last Sunday, we agreed to this fact, no? Next slide, that through our Lord Jesus Christ, we are complete. Again, through our Lord Jesus Christ, we are complete. And in Him, o diha sa iyaha, diha ra sa iyaha, keyword, ra. No? Only, ra. In Him, only we find fulfillment and satisfaction. Sa iyaha ra gyud ta makita katagbawan o satisfaction. And then, through our Lord Jesus, ang atong kinabuhi nga unta patapon, unta walay bili, diha nato nakabaton tag life nga worth living again.
ang naana po tay reason nga mabuhi para sa iyang kaymayaan og labaw sa tanan po para sa kalipay sa kasing-kasing sa Dios, no? Human naman ta atong sige lang tag-apas sa atong kalipay pero pagkahuman iguli sa balay mora man gihapon. Human na ng mga time nga sige na lang tag-apas sa unsa mang mga kalingawan, bisyo, pagkahuman iguli sa balay how ang ragihapon ang kasing-kasing. Lipay kayo pag nasa imnanan. Pag uli, di pa day mo uli, pastor, mo gawas pa ang bill. Pag gawas sa bill, dito na ning siga ang mata. Nahawasan. So, but pasabot, Maikson, wala gyud ang tinon nga katagbawan sa kalibutan. So, sama sa usa ka illustration na ito nakita, tanaw na to ni, ang usa ka tawo nga siya lang, human alone, ang resulta ni po, kita po ay naging wicked, naging dautan, naging makasasala, nawad-ag paglaom, ang uban sa gabing kawad-an sa paglaom, giunhan na nila ang Ginoo nga pagkuha sa ilang kinabuhi. No, kay I hope wala. Although dili po nato na ikalimod nga kamatuoran kay naagyud ni karon sa society nato na mga tao nga nasobraan na kayo kadatugan sa ilang mga giagian og problema. Ila na lang gi putol ang ilang kinabuhi. Pero it's not a laughing matter but sayang kay na-miss nila ang opportunity nga maila ang tinuod nga Dios. Kay ngano man pastor, no, before na ako ipaila-ila, ang tao po tungod sa sala, then we are bound for destruction. Paingon ta sa kalaglagan. Pero sa diyang ang tao makabaton og Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Next kaya, human plus musulod yung si Ginoong Hesus, Jesus Christ, the King, unsay naitabo sa tao, si Lord po ay gihugasan ta. O, ganahan ko atong nadungog na ako. Si Satanas daw, ginatawag ta niya sa ato mga sala. Example, gitawag ta niya, libakiro. No, tanas sa imong tapad. Pero dili siya libakiro ha. O, dili siya libakiro. Kung ipa-introduce pa lugar ni Satanas ang atong tapad, ang tawag niya nato ang atong sala. No, kani palahubog ni, kani tagaw-tawan ni. Ngayon din ang Bible or bango nga. Mas may pa daw mamupuyo sa babaw sa atop. Kaysa sa sulod sa balay nga, sige lagyaw-yaw diha, no? So, ang Satanas po, mutawag siya sa atong mga sala. Kani, walay ayo, makasasala, rebelde, apan ang Diyos lamang mutawag nimo sa imong ngalan. Dili ka gi-remember sa Ginoo sa imong sayop. Gidumduman ka sa Ginoo kay gihigugma kaniya. That's why pag abot ni Jesus tungod sa gugma niya gilimpyuhan ta niya. Gi-cleanse ta niya dili sa tubig kundi dili pinaagi siya nga mili nga dugo nga naula dito sa cross of Calvary. And gawas pa nga gilimpyuhan, we are made new. Bag-o na ka. Whatever things man nga nahitabo before, you are not that one anymore. Lahi na ka. Kung sa una nailata nga walay ayo, labad, sa diha nga ibutang nimo mong identity, imong dawaton si Jesus, bag-o na kang binuhat. Gaan kasi Ginoo og chance. Ang tao po, dalo kayo, di ba? Muhatag chance. Of course naman kay limited ra pud ta, di ba? Tungod pud sa atong nature, di ba? Ang uban dili na parang judger na jud. Once in ana, always in ana. Once a cheater, di ba? Always a cheater na. Sa mata sa tao. Pero sa Ginoo, naagyo'y kausapan. Naay paglaom sa Ginoo. And gawas man niya na, kani po, imbis nga, angay ron tatang ilaglag, angay ron tatang itambog sa linaw nga kalayo tungod sa tumasala. Pero ang Diyos po, ang naghatag solusyon. Mao nang karon kumutuo, musalig kaniya. Ingon ang Bible, John chapter 1 verse 12, kung kinsa tong mutuo, o amuto sa ngalan o mudawat, gitagaan niyag katungod nga mahimong anak sa Dios. So kung asa ang amahan, didto pud ka. Kung ang amahan nasa langit, ikaw pud imong puloy-ana nasa langit. Mao nang gitagaan ta sa Ginoo kinabuhing walay katapusan. Og labaw sa tanan, gikumpleto ta sa Ginoo. Diba? You are complete. Pero pastor, but the question is, naay pangutana, mura
Grabe naman kay mong pag-describe, Pastor. Nganong makapasalig man si Jesus ug mahimo na niya, kinsa day na siya? Nganong igo man si Jesus, Pastor? Nganong labaw pagyud? Di ba naikanta? Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Oh, di ba? So nganong si Jesus ay sapat na at higit pa sa ato mga kinabuhi. So muna pangutana Kuya Jade, ato ipakita ang pangutana, why is Jesus Christ sufficient? Nganong igo man siya and more than enough pagyud. Labaw pagyud, no? So muna atong pagaisgutan karon kabuntagon mga igsoon, kinsa man day na sa Ginoong Hesus. No, today as we hear God's word, unta mula ang mga tong pagsabot mahitungod sa iyaha ug dawaton nato ang kamatuoran nga itudlo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi karong adlaw. Ingon pagani ang pulong sa Dios sa Colossians 1 verse 9 to 10. No, if you have your Bibles with you, you can open sa Colosas 1 no ibi paingon sa G's. No, ako pud ding iingon diri kay basing moingon niya ang taga per service nga kami ra may giigna ni pastor oy. Maigsoon, atong batasanon nga magdala gyud tagpulong sa Ginoo. Kay ato maning hinagiban, no? Usay ganahan ko sa illustration gigamit ni Sister Apple atong NOP. Usay pag atong cellphone na ganing mabilin, karag-karag. Diba, murag di ka ginawa ba o di ka hikap. Pero Bible, sa tingon, Brother Josh, taguwi lang sa diya, Brother Josh, ha? Kaya inigbalik na ko, balikan na nako. Walay pressure, oy. Diba? Pero ang cellphone na to, dumdumi, diri lang na taman. Ingon ang Bible, Matthew, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kung gusto kag kabtangan nga dili mawala, mauna ang pulong sa Dios. Pero, take note, ayaw lang taman sa utok. Daghan tao po, taman lang sa utok ang pulong sa Dios. Kaya, ikot po na ako balik, daghang tao, they miss heaven by 12 inches. Na, sabtan ba ninyo na, Pastor, nganong makaingon man ka, they miss heaven by 12 inches? Ngano man, ang tao po, taman lang sa utok, manggod, gidawat ang pulong sa Dios. Wala kaabot sa kasing-kasing. Kabalo mo, pilay distansya sa utok, paingon sa kasing-kasing. Ang average po ay 12 inches. So, people na miss nila ang langit, tungod kay taman raman sa kahibalo ang pulong sa Dios. Wala gikinabuhi. Kaya, it's our challenge, no? Kaya nga naman, dili pwede nga taman lang kahibalo. Kaya ang kahibalo daw makahambo, hambugiro. Kigdebate na dahil tadya sa kadalanan. But if we apply the Word of God, then ma-realize mo nga humility is something na gusto sa Ginoo para sa ato. Alright, so I believe na anata. So again, I would like to remind each one, no, atong paningkamutan that mag-invest na sa pulong sa Diyos. Pila naman ang pulong sa Diyos? 200, 300, 400. Kung ganahan kag nindot kayo, inani, ingna lang mi, no? So, around 800. No? So, invest in the Word of God. So, alright, so if you have your Bibles, let me read to you Colossians chapter 1, verse 9 to 10. Busa sa pagkasayod namo niini, kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Naghangyo kami sa Dios nga iyang Espiritu muhatag kaninyo sa tanang kaalam ug pagsabot aron masayran ninyo sa hingpit kung unsa ang iyang kabubuton alang kaninyo. So unsay prayer po ni Paul, ang iyang prayer nga unta yung mga magtotoo sa Colosas or even sa ato karon nga mulawom ta sa tong pagsabot sa Ginoo. Kay kung the more ta mulawom, the more nato i-apply. Dagang tao dili ka-apply sa pulong sa Dios kay wala nila nasabtan ang kasing-kasing anong kana ipabuhat. Ang ilahala nga bawal kuno ni, bawal kuno na, bawal. Unsa day ang gusto sa Ginoo nganong iyan ang istoryang ingon ana na ay pasabot ang Ginoo nganong dili na niya ipahimo. So ingon si Paul nga unta mulawom ta sa pagsabot. Inay mong tapad mulawom sa pagsabot. Seryoso kayo ni karon ba? So, alright, padayon na nato. Pinaagi niini
makakinabuhi kamo nga maangayan sa Ginoo. Diba? Isabay mo ingon diri nga perfect na ta. Wala na ta nang inahanglan o kabag-uhan. Wala po, diba? Even ako po. Kaya, ingon diri gidasig ta pag paningkamot mo, make an effort nga maging angayan ta atubangan sa Dios, maging worthy. So mahimo usab ninyo kanunay ang maayo o madugangan pagayod ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Muna tumong ni Pablo ug muna gusto natong intro po karon sa atong panagwali nga kita po mutubo ta diha sa Ginoo. So the answer is para masabtan nato ni nganong igo man si Jesus para sa tong kinabuhi. So natay tulo ka butang nga katuna. Number one nga tubag is that because He is God's image revealed to us. Makita ni sa the Messiah poem. Asa man na makita, Pastor? Sa Colossians chapter 1, verse 15 to 20. Colosas 1:15 paingon sa 20. So, sugod ta sa 15. So, di ni makita na modeng kasaligan o modeng pwedeng mahimo sa Ginoo mo kompleto nato. Kaingon sa verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Sa Bisaya pa, si Kristo mao gayod ang hulagway sa dili makita nga Dios. Ug anaa na siya sa wala pa gihimo ang tanan. Mao diay nga si Kristo ang mokompleto sa atoa kay siya po ang gipadayag sa Ginoo para maila nato ang Dios nga nasa langit. Kisabay na diri makakita sa Ginoo nga nasa langit. Isa na special power. Pwede patudlo, Lods. Hello, wala po'y tao nga nakakita sa invisible God. Mabitang giingon nga, invisible. Naba na invisible nga makita. Wala, di ba? So, pero, sa unsang paagi nga maila nato ang dili makita nga Dios, pinaagi kay Ginoong Jesus. Kaya po, kung imong basahon, it is through Jesus nga maila nato ang dako o gamhanan nga Dios. Ingon pa nila kung ang Diyos daw, inaani pagsabot, ang Diyos daw mura kadak sa Pacific Ocean. Pero ang atong utok mura rag Pasig River, Labo River. Unsaon ka pag-agi sa Pacific Ocean sa Labo River? So dako kayo pero ang Ginoo po ning adjust. Gitabangan ta niya nga mas maila pa siya pinaagi sa iyang anak nga si Ginoong Jesus. So mo ding si Kristo ang makakompleto nato because He is God's image revealed to us. Just like the disciples na dungog nila ni kanay kataonon ni nga story. Okay. Although nakita po nato yung pagiging simple no nang usa ka tinun-an sa Dios. Diba kinsabay mo agree nako pag tinun-an sa Dios suod gyud ni sa Ginoo. Tinun-an gud 12 disciples. So kinsa may mas daghag oras katong dili niya tinun-an or tinun-an? Katon tinun-an, pirme to kuyog sa Ginoo. So tanaw na to Kuya Jade unsay giingon sa Ginoo diri. So gisugdan ni Jesus sa John chapter 14 verse 7. Ingon dira, kung nakaila kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan nga nasa langit. Invisible dili. Invisible. Gisugdan ni Jesus ako, makaila kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. O gani sukad karon nakaila og nakakita na kamo kaniya. Tanawa ang pagiging simple ni Philip. Ingon siya, miingon si Philip kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana alang kanamo. Simple ra kay siya no? Murag katawnon ba? Niingon na gani si Jesus nga kung nakaila ka sa iya nakaila ka sa amahan. So karon po si Jesus ning explain
Ngon siya, mitubag si Jesus. Dugay na ang atong panag-uban. Dugay naman taga si Kikuyo. Diba? Filipe. Pero wala pag yun di ay kakaila ka na ako. Kabalo mo yung word of God, no? Gina-challenge yung faith nato ba? Kung tuo ba yun nga si Ginoong Isus Diyos. Mo bitang gisulat ang John, kay daghang mga tao sa unang panahon, di mo tuo nga si Jesus Ginoo. Tao ra ko no. Hantod gani karon, tanaw gay Facebook, di ba? Makita ka ng mga debate nga, maingon sila, ahaman ko no'y pulong sa Diyos, ba nga nag-ingon si Jesus kasi Ginoo. You know what? Gusto lang i-challenge sa Ginoo mong faith. Kung nagsalig, bagyod ka nga siya ang Ginoo. So, padayon ta, ana dayon siya diri. Anak si Jesus kay Filipe, Filipe, apan wala pagyudi ay ikaw, makaila ka nako. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Akong balikon ha, ang nakakita kay Jesus, nakakita sa Amahan. Nganong nag-ingon ka pa, nga ipakita ko kaninyo ang Amahan. Unsa, wala ba ikaw mutuo nga ako ana sa Amahan ug ang Amahan aniya kanako? Ano sa naman eh? Okay pa ta diri? Wala ba ganito? Nga ikaw nakakita na sa ako, sadyang nakakita ka sa nakakita na ka sa Amahan, sadyang nakakita na ka sa ako. Ana si Jesus. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo dili gikan kanako. Ang Amahan nga aniya kanako mao ang nagbuhat sa butang nga dili sa mga butang nga akong gibuhat. Tuohin ninyo nga ako ana sa Amahan ug ang Amahan anaa kanako. Kung dili ninyo gustong tuuhan ang akong gisulti, tuuhin na lang ninyo ako tungod sa akong mga binuhatan. In other words, gusto ipaabot sa Ginoo sa ato tanan diri nga pinaagi kay Jesus na paila-ila sa ato ang Dios Amahan. Amen. Kaya po hopefully di ta magsawa kay Jesus. Let us not have or dili dapat unta mawala yung hunger nato kay Lord. Nga naman tun kay pinaagi kay Jesus na paila-ila sa Dios Amahan, ang iyang kaugalingon pinaagi kay Jesus. So sunod, ikaduha nga rason nganong supisyente si Lord. Nganong igo si Lord. Number 2, tungod kay naaalang ta pinaagi niya. Siguro medyo lawom, no? Pero mo man ni ang truth, daghan manggod tao ipilit nilang kaya nilang wala ang Ginoo. Genesis 1:1 palang daan. Unsay gingon sa Genesis 1:1? Lagi binakog Jesus is the way, the truth, and the life. Genesis 1:1, in the beginning was the word, in the beginning God created the heavens and the earth. Giyon sa paghimo sa Ginoo ang kalibutan. Mura mapudnig exam, no? Quiz. Get 1/4. Giyon sa paghimo sa Ginoo ang kalibutan, walay materialis. Ganiya po natay igsuon nga na example nako nagpahimo mo gud sila balay. Ako siyang giingnan, ate, pwede ba ka magpahimog balay nga walay materialis? Kinsay ganahan magpahimo diri gikan na sa maskin gani gikan sa hangin pa gani ang gigikanan, di ba? So, kana pa bang wala? So, ang ginuray naghimo, gikan sa wala, ngadto sa nahimong kalibutan, o ngadto sa nahimong tanaw na imong tapat karon kay hinimo man na sa Ginoo. Ayaw gyud sugot nga gikan na sa unggoy. No? Labaw ra kay nag 50 kaliguan. Pero padayon ta, before nahimo ang tanan, unsay gibuhat sa Amahan para magkahayag. Iyang gilito. Let there be light. The word of God. In other words, wala pa ka naana ang pulong, naana si Jesus. And because of Jesus, nag-exist na. Naa ka. Sa iyon sa pulong sa Diyos, tanawa ang kamatuoran. No? Hindi mo muto na ako, balik na din. Sa iyon sa pulong sa Diyos, Colossians chapter 1 verse 16, kay pinaagi kaniya og alang kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta. Magkakaron.
Apat ta si yuta kay buhi pa ta, no? Usiya day mong tapada og buhi pa. Ah. So buhi pa puta apat ta sa yuta. So but ang gihimo sa langit, yung mga angel, yung heaven, di ba hinimo na sa Ginoo pinaagi sa pulong. Wala siya nang hinanglag materialis para makabuo siya hayag. Kita po maghimo man tagkahayag unsa itong kuwaon. Sa unang panahon wa pay flashlight, magkuha ta og posporo o magkuha ta og lampara or kandila. Dahil pagbalik na sa kurente, kanta ni tag, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ka-remember pa man nga time? Kami sa una, kusugkay kay hindi mag-brown out, siga magkandila. Di ba? Tunga ni kanta. Sige, papaspasoy kay para siya may makapalong. So, pero gahimo kag kahayag gikan sa kandila. Pero ang Ginoo naghimo og kahayag gikan lang sa wala. Gikan istorya lang niya. So, padayon ta. Sa ingon diya, dili lang yung nasa langit ug sa yuta ang makita og dili makita sama sa mga espiritu nga adunay kagahom og katungod, mga espiritu nga nanggulo o naghari sa wala pa ang bisan unsa nga butang si Kristo ana. Wala pa daw tang butang nga naana si Jesus. Naana siya. In other words, dili day na siya Ginoo nga nabuo lang kay naghangad-hangad ang tao dito sa kasagingan. Dahil ningon, oy Jesus atong Ginoo ha? Ha? Dili. Wala pa yung nakahuna-una na ang Ginoo. O ang kanindot, naata tungod niya. Kaya ingon ang Bible, Acts chapter 17 verse 28. Itong basahon, mabasa. Diyogi ko sa pagbasa. 1, 2, 3, go. For in Him we live and move and exist. Di arataman. Pinaagi daw sa Diyos, naaka. Kaya, tama ang kamaturan ng istorya ni Paul. Ana siya, mao ako tungod ra gyud sa grasya sa Dios. Kabalo mo, the more bitaw ta magkadugay sa Ginoo, the more nato ma-realize nga wala gyud ta kung wala ang Ginoo. Katong bag-o pa ta sa Ginoo, ipilit pa man nato ay dili oy. Swerte, naswerte lang gyud ko kay naamang ko Ginoo. Mura ba gihimong lucky charm ang Ginoo? Dili man dapat ingunana lang ang Ginoo, lucky charm lang. Mura ra ganang ikulintas. Kay para kuno buinas. Dahil pila, dahil tas lutuhan, kay muna namin istoryaday para buinas. O ingunana lang, parang gi-adra nato ang Ginoo. Again, balikan nato ha. Balikan nato. Ang mga Colossians po, ang problema sa ilang lugar, daghan kay sila Ginoo. Di ba? Tama, naka-remember mga tangawali? Daghan kay sila Ginoo. Nasa sila Ginoo sa kwarta, siguro nasa sila Ginoo sa adlaw, sa gabi, sa pa ninyong gusto. Sa love life. Di ba? Pag gusto kong love life, dito ka mo duol. Karon na-adapt na. Mo duol daw ka aning Ginoo kung di ka kaanak. Dito daw ka mo ampo aning butanga kung di ka kaanak. Mura pag i-adapt gyapon ang sauna nga sauna nga pagtuo o pamagi. Kaya si Jesus sa ilang time unsay nahitabo? Mura na lag collectible. Si Jesus gidungag ra. Ana natay Ginoo sa adlaw, Ginoo sa bulan, Ginoo sa ulan, Ginoo sa love life, Ginoo sa kwarta, Ginoo sa kagwapo. Uy, na Jesus bag-o. Amo na to'y butang. Ay, diri dugang ba sa collection? Wala sila kabalo nga katoy lang una-una nga Ginoo, gimugna ra sa utok sa tao. Wala nakasulat diri sa pulong sa Dios nga yung gipadayag sa tao. Gusto nato ipaabot maigsoon, wala pa ng tanan si Jesus na ana. O sige, tugutan na lang nato kung tinuod man gana, pero I believe di gina tinuod lugar, si Lord ang magulang nilang tanang Ginoo. Kadili po na sila tinuod nga naman, isa lang ang Ginoo sa Bible. Ang Diyos nga naghimo sa langit o sa yuta o wala na ilain pa. Kaya po, balik ta. Naata karon dili tungod sa atong paningkamot but tungod sa Ginoo. Naata karon tungod kay ang Dios naghatag sa ato kay gayunan.
dumduma mga igsoon nga ang gasa sa ginhawa, the gift of life, our breath of life, gikan ni sa Ginoo. Mag-unsa man ning lawasa, imo ning pagwapuhan, imo ning make-upan, imong ilong, imong ipataas, nga murag si Pinocchio. Pero walay gininhawa. Aman ta magkita. Isa ra gyud, isa ra yung lungguan nato. Ako, ug wa na ni ginhawa, ako kaning lawasa, wati na lang daw ang last mo. Perma, very good, no? Pwede ito mo man. Kaya na-realize na nato si Lord Ragyod ang hinungdan nga nung naata. Kaya sakto po ang gingon sa John chapter, kung ako na sa chapter 15, for apart from me, you can do nothing. Ingon si Lord. Ingon si Jesus, kung wala ko, gawas ka na ako, wala jud may mahimo. So wala tay mahimo po. Remember, let us not just add the supreme being. Imagine, dako kay nga Dios. Ingon ang Bible, ang langit ang iyahang trono, ang yuta iyang tumbanan. Supreme being. Pero i-add lang, ayaw i-add. Diba, kami, gistoryahan ko gabi sa akong wife, Sister Apple, ano siya nga, na sa quote, giingon daw si Pastor Joey nga, munay ang tao, walay kabaguhan may tabo, bisag sige nagsimba, kay ngano, gidugang raman nila si Jesus. Gidugang lang. In other words, Lord, in case of emergency, ayara ka, Lord. Kaya sunod day, og musimba ta diri, Jesus is Lord kung naalang tay problema. Ana day dapat, no? Kay dili man sentro si Lord. Pero kung, you know what, ganiya, nag-share ko ganiya, kabalo mo unsay wali nga dugay kay mahuman? Hantod matigulang tamamatay, unsay wali nga dugay kay mahuman? Kaning wali sa pag-surrender. Ngano? Kay everyday sa tong life mo na dapat tong buhaton. Surrender ta sa Ginoo. Kabalo mo nga ngay mga times ka makahimot tag sayop kay di nato masurrender eh. Gatuo manggod ta ang mo surrender pildi. Di ba mo manay tuo na to? Bitaw tong ang Ukraine ug ang Russia hantod ron sige pagyapon og sige pagyapon sa gubat kay wala pa sila ning surrender. Pero sa Ginoo kabalo mo, sa diyang mo surrender ka, diha ka mo daog sugod. Kaya po, unta dili lang nato i-addition ng Ginoo. Matagaan nato siya gluna sa tong kasing-kasing. Kay sa tinod lang, kung wala siya, wala po tayo mahimo. We exist. This is a truth nga makita gini mo sa pulong sa Dios. Kaya si Lord lang dapat ang atong higugmaon labaw sa tanan. Maayo kay ni siya nga Dios, dili siya mangtas nga Dios, dili sa Dios nga pag natay mahimo, abli na ng yuta, lamuyon din ka. Na itambog din ka sa linaw nga kalayo. Grabe ang grasya sa Ginoo sa tong kinabuhi. Nakaimot tag sayop, kalimot ta sa Ginoo. Laban lang ta, padayon, pero salamat sa Ginoo. Wala gid taon nasuko dahil ng Ginoo. Gibuo niya ang tanang kapungot. Which is, tama, bibigit po doon ta. Kita bitaw, kung na'y makasala na to, unsa ito isyagit. Hustisya. Di ba? Syagiti ang ginugustisya. Okay ra ba ta? Basig kita mo ritso na sa kalaglagan. Pero ang Ginoo, grabe grasya, grabe kaluoy. Palangga kay ka sa Ginoo, my son. Amen? Inay mo tapad, padumdumi, palangga ka sa Ginoo. Na wala kay langga, dito ka sa Ginoo dol. O pag estudyante pa, ayaw sa nang langga. Pangita sa glong agon. So you see, si Lord lang po ang dapat tatong higugmaon o kahadlukan. Mataw din sa kalibutan, dagagi kahadlukan. Hadlok agta, hadlok kapre, ana. Pero ama na sa Bible nga gi-acknowledge sa Ginoo. Wala po. Ingon pa ganing Bible, kung naamang gani na ang tawagan na nila sa Bible, wicked spirits, dautang mga espiritu. Nga unsay gusto, ang gusto lang niya, samok-samokon ka. Sa amo pang pagsulti, sinimanok. O magsinimanok ra daw na. Pero unsay gingon sa Bible, gipildi na nadaan ni Jesus dito sa cross. Kaya ayaw pa daog. Kung na may si pangilabot niya, ayaw na siya i-acknowledge nga mahadlok ta niya.
Dahil halaran daw nato og itlog, isa ka tray. Palit mong itlog namo, maligya mi. Ayaw, sa Lord lang ihalad imong kinabuhi. Kay siya ra ang naghatag sa kinabuhi para nimo. Amen po. Amen. And the last, ay, pagka-lovely. And the last, He is the head of the church. Nganong igo si Lord? Kani, literal. Kita ba kag tao nga walay ulo naglakaw? Buhi. Kinsay mo agree na ako diri nga nanginanglan kasi mong ulo para mabuhi ka. Kay og dili pwede ta mag-operate diri sa atong ulo. Kung mabuhi pa man ganita ha? Dili. Na literal na siya nga ang head. Now, para naman sa spiritual, kaning head of the church, ang church nga but pasabot dili ning building. Simuingon mo nga ang building atong pasabot dili. Ang ingon sa Bible, ang church po yung tanang gitawag. Isa'y gitawag diri sa Ginoo. No, gigamit niya imong silingan, imong parinti, imong kauban, no? Duol na gyud sa Ginoo. Uy, no, ngano man. Oh, happy to balik ang Ginoo. Pero labaw sa tanan kay gigugma mong ka sa Ginoo. No, dili gana lang may dili gana ng Ginoo, kung masige lang tagbugsay galibot-libot ra taon ta watay agi. Sa naman ni. Puro ra man gud wala. Di ba? So, dili gusto ang Lord nga sige ng tag-wonder aning kalibutan nang wala tay paingnan. Ulat na lang ta kanos atama. Mamatay. Ay, dili na may purpose sa Ginoo. Nay katuyuan ang Ginoo sa tumakinabuhi. That's why, as the head of the church, isip usa ka ulo sa simbahan, si Lord po ay gihigugman niya yung simbahan. Gilab ta sa Ginoo bisag dili nato usay kita gani no, di gay nato malantaw atong kugaling nga deserving. Pero gilab jud ka sa Ginoo. Now, before na ako na ipadayon, unsay giyon sa Bible verse kuya? Colossians chapter 1 verse 18 to 20. Mo ni truth sa Bible. Siya, si Jesus, siya ang ulo sa mga tumutuo. Isa'y nagtuo diri sa Dios. O ang Ginoo ang imong ulo. Kita tanan isip iyang simbahan. Regardless of the name, kung wala lang, kung pwede na bitang magtigom nga walay ngalan, kung na to ning Jesus is Lord. Pero nindot pang nga reminder nga ngalan God kay Jesus is Lord. Pero kung sakali lang nga pwede nang magtigom nga walay ngalan, okay ra gyud kay na. Kay ang giluwas sa Ginoo katong nintuo niya. Diba? Kaya po, balik ta, siya ang ulo sa mga tumutuo nga mao ang iyang lawas, the body. Siya ang sinugdanan ug ang una nga nabanhaw aron mapaila siya mao gayud ang una sa tanan. Kay buot sa Dios nga kinatibuk-an sa iyang pagka-Dios makita tanan diha kang Kristo. O pinaagi kang Kristo na pasiguli sa Dios ang iyang maayong relasyon sa tanan niyang binuhat. Sa langit o dinhi sa yuta, gihimo niya kini pinaagi sa dugo ni Kristo sa cross. Pinaagi sa dugo dito ang naula dito sa cross. So you see, kani po nga kamatuoran ay si Jesus man di akong head. Literal kinahanglan jud nato. Wala po'y paingnan pag walay ulo. Sa usab ito ka business o walay leader, amo na paingon imong negosyo. Ug daghan mong leader, daghan mong paingnan. Paingon sa kapildi, kalugi. Pero sa ato po isip tumutuo sa Dios, natay head, naay leader nato, mo na si Christ. And then unsa may gibuhat, unsa gihatag ni Jesus, three things nga gusto nato ibilin before tamuman. Pakita nato Kuya Jade, i-click lang nato tanan. Alright. Next. Three things Jesus gave for the church nga diin iyang gihigugma. Number 1, gitagaan tas Ginoo pagkabanhaw. Bugat murag lawom lagi kay pastor. Pwede nato i-explain. Unsa may but pasabot sa pagkabanhaw? Tulo ka butang sa past, present and future nimo. Number 1, gitagaan ka sa Ginoo kagawasan sa imong kagahapon. In other words, kung unsa ka sa una, di na ikaw. Gawas no na ka. Checking on sa Bible, before nato, kung imong basahon ang Romans chapter 6 verse 4 to 11, makita nimo diya ang masabtan nga
ang atong daan nga pagka makasasala nga kinabuhi, namatay ni siya dito sa cross kauban ni Ginoong Jesus. Kaya imbis nga ikaw unta, ako unta ang silutan, si Jesus ni ako sa atong mga silot. Now, klaro na to, basin na makiglalis. Bro, pastor, gamahanan man ka ang Ginoo. Ano? Iyan na lang day magikon nga wala. Di ba? Pwede nato ikalalis na, no? Magikon na lang sa Ginoo, wala na lay parusa, tanan na lang ang maabswelto. Pero akong pangutanan ninyo, mo ba na ang hustisya? Kung ikaw kunin nasadan, okay ra day nga kaliton lang dag-iris. Mura ragway na itabo. Kung gikawatan ka, gipatay, girape, musugot ra lay lugar kag irison lang kalit. Kalimtan lang, ibutang na ilalom sa libro. Dili, pastor, moingon jud ko. Unsay imong panawagan sa pulis? Ang ako, magpa-interview na inday. Yes, sige, unsay imong mensahe? Ang ako ra gyud nga makita mi justisya ani among panghitabo karon. Unta kaluyan mi sa atong mayor o sa atong presidente. Di ba tinuod? Kaya dili pwedeng walay muako sa silot. Pero ang pasalamat, dili kita. Salamat sa Dios kay atong ulo sa simbahan si Jesus ako para nato. So muna number 1, gitagaan ta sa Ginoo kagawasan sa atong kagahapon nga perting colorful og siguro ang uban nato mo ingon na lang tag ay salamat gid Lord nga imo jud kong ikaluyan. Saon na lang. Nagpabilin na ko ato. Ikaduha, gahom sa karon. In other words, gitabangan ta sa Ginoo nga maging makaya nato magkinabuhi para sa Dios. Lisod ba na? Di ba na dalim? Sa kadagang tentasyon, gawas pala nato diri. Agoy. Nguban siguro, basin struggle pa yung pag-vice, paging hilig og inom. Paggawas tayo ni mo dayon, day makitaan nga singot kay nga butilya. O gawas ni nato, kung natay temptation nga, sige jud kay tag pangnugal sa una. Hapit na natin ibaligya ang atong dili ato. No? Para itong tiguwang ba? Dool niya yang apo. Doong, ali mo diri. Nga naman lo, kadumdumuhan ang yuta na sa likod. Olo, nga naman, ayaw taon na ninyo ibaligya. Sige lo, dili. Muga ni ayaw ibaligya kay dili na ato. Nindot ning pagaw tanong kay muratag na ilulo po no. So balik ta, power from the present, for the present. Kung diyon sa man tagitagagahom sa Dios, ihatag niya ang Holy Spirit nga motabang sa ato magkinabuhi. Nga bisag na tentasyon sa gawas, na ay muhunghong sa imong kasing-kasing nga di na makaayo nato. Di na makaayo sa imong pamilya, di na makaayo nimo. Murag karon good while gawalitan ay mensahe ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Muna ang gahom sa belang espiritu nga iyang gihatag sa ato. And ikatulo sa pagkabanhaw, gitagaan ta niyang paglaom. Nganong pagkabanhaw ang atong title ani? Tungod kay gitagaan ta paglaom sa Dios nga kung maabot ang panahon mamatay manggani atong lawas. Kay di wala pa kaabot ang kaduang pagbalik sa Dios, natay gilauman nga ato ang kalag mabanhaw ug makasulod dito sa gingharian sa Dios sa langit. Muna ang paglaom nga gihatag sa Dios. Kaya po ayog kahadlo kung may mga panahon nga usahay aning kalibutan na gibiay-biay ta. Kaminusan ta. Moingon usahay madala ta sa temptation ni Satan nga yung mga tao sa yuta maayrag dapo. Og pobre ta wala gyud tay ayo. Ayaw lang gyud kawad ang paglaom sa Ginoo ngano kay nay gahulat nimo sa langit nga welcome parid. Nay paglaom diya sa Ginoo. And ayaw po kahadlo kung wagit tag pagsulay o pagbebe ano man. Si Jesus gani ning agi ana. Even puya pa lang siya, gi-reject na siya. Unsay gibuhat? Ang iya hauntang mahimong papa-papa sa ngalan na to. Bulagan ang tayang mama nga si Mary. Gi-reject na siya, puya pa lang. O tama na matay si Jesus. Ang mga parisiyo o ang mga taong nagtudlo unta sa pulong sa Ginoo mo pagiunang ni-reject niya dito o gipasinati siya o kamatayon dito sa cross.
Pero abi sa yawa og pildi na si Jesus. Dito day nagsugod ang kadaugan o dito nagsugod ang imong kadaugan mga igsoon. Amen po. Palakpakan natin si Lord anak. Praise Jesus. So ikaduha nga gihatag sa Ginoo gitagaan tag pagpasiguli sa Dios. Nganong pastor sa una tungod sa tumasala kontra man ta sa Ginoo. Kinsa ba'y komportable diri nga iyang kontra Ginoo? Ayun pa ko sa akong una-una no sa una litkan ka ako lagpot no litkan ko sa Ginoo. Perting dakuha sa Ginoo lisod kay kontrahon kay gamhanan walay kapildihan. Pero salamat sa Dios dili na mi kontra sa Ginoo. Gipasiguli nako sa Ginoo. Ang tanan akong sala nga mo'y nakababag gipapas sa Ginoo pinagi sa iyang dugo nga naula dito sa cross sa Kalbaryo. And another thing sa pagkabalik nato sa Ginoo. Karon nga balik na ta sa Lord, kabalo ba mo nga kita tanan na natay ministry? Ako lang iklaro ha, natatanay ministry. Wala man kani appeal sa music, wala man kani appeal sa opening prayer, kita tanan na ministry gihatag sa Ginoo. Unsa ni nga ministry pastor? Ministry nga tabangan ng uban pud mabalik sa Ginoo. Muna atong ministry. Kaya sa tanan nga gasigilag atiman, ampo, hago, nag-invite, padayon na igsoon nga naman, muna gusto'y pahimo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kabalo mo nga nung tudron wala pa ning balik ang Ginoo, pila na sige gwali nga mubalik na ang Ginoo, balik na mo niya. Diba? 2020 pa siguro, 2020 pa ni mo na nadungog. Pag ginulsol na mo, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Ayun, dahil sila, binuang naman na mo, 2025 naman, wala. Kabalo mo nga nung wala pa, kay gusto ang Ginoo nga, dili, wala untay malaglag. Gusto ang Ginoo nga tanan unta makadangat sa paghinulsol. Munay gusto ang Ginoo. Kaya imagine na imong pamilya, di ba? Imong friends, imong higala, they need Jesus as well. Kaya po, ako mong dasigon, ato silang i-appeal aning reconciliation to God. Based on the survey, ako na share sa tanan. Based on the survey, nangutana ang usa ka taga-survey. Unsay rason nga naa ka sa church? Kabalo mo, unsay pinakadakong tubag? Unsay pinakadaghang tubag? Na ako, kay na ako'y family na sa simbahan. Na ako, kay na ako'y friend sa simbahan. 70% kapin ang ning answer. Sa 10,000 gipangutana, 70% ato ning tubag. Nganong nagsimba ka, tungod kay na ako'y family and friend. Kaya, kisa may walay family and friend diri. I believe kita tanan natay family and friends. Kaya po ato silang i-invite ton. Ang Ginoo po, humanay ang trabaho sa cross, nalansang na siya. Ang pinakalisod, gihimo na niya. Dali raman mo lansang, pastor. Oy, dali raman mamatay, mag-aswat. Oh, sige. Pero kanay sunod, kanang mabanhaw, human sa tulo ka adlaw. Kinsay nakahimo ana? Isa ray nakahimo ana, ang Dios nga walay sala. Wa kaagwanta ang kamatayon. Tap out siya, sa maning di man na ini mamatay ni. Diba? 3 days. After 3 days, si Jesus, nimbalik, nabanhaw, nga naman, gamahanan siya nga Diyos. Walay sala nga Ginoo. Amen. So, ingon na po, praise God. So, our peace with God, nabdawat po nato ni pinagi sa dugo nga naula sa cross. Mahal kayang bayad sa Ginoo para sa atong kagawasan. Iyahang dugo. Naabay kwarta, kabtangan, unsa pa? Posisyon nga mas labaw pa sa dugo ni Jesus? Wala. Ano man, bisag sumahon ning tibuok kalibutan, dili ni equal sa dugo ni Jesus. Kay kaning kalibutan na, nagkadautan naman pud ni. Upawtanon, unsay kalainan sa bata sa unaw sa bata karon? Oh, seryoso kay tubag no, pero akong tubag kay ang bata sa una tiguang na ron. Ang bata karon bata ra gyapon. Pero bitaw tinuod to. Diba? Wala ang uban, wala na respeto. Ang uban, di na mahadlok sa unap. Kita, no? Kapil ba mata? Di ba? Pag kita, pito pa lang siguro sa papa. Kirig na. Apit gito ihulog og kanal. Di ka maligo kandingon, hulog sa kanal, hapit. Pero you know what?
Ipaila-ila lang si Jesus. Kaya ang mausab sa kasing-kasing sa tao si Ginoong Jesus ra gyud. Amen. Amen. Manindog ta maigsuon. Hallelujah. Before na mo adto sa prayer maigsuon, nalang ko usa ka awit nga gusto natong awiton karong buntaga. Kani po nga awit nag-reflect ni og nag-remind na sa ato nga Lord, wala gyud day butang aning kalibutan nga makatagpaw nako. Nothing in this world can satisfy me. And tungod kay wala may butang aning kalibutan na makatagbaw sa iya ha, ingon siya, Lord, ikaw na lang puno, ikaw dili na lang, ikaw puno sa ako. Kay siguro, nagsige siya libot-libot, natiguang na lang siguro to. Na-realize yun niya nga isa ra yun ang makatagbaw sa tao, si Jesus ra yun. Ang iyang love, nga walay sama, dili sama sa gugma sa tao nga usahay, naalang kay na siya nadawat nato. No, ang gugma sa Ginoo lahi, ang iyang grasya lahi, ang iyang kaluoy, grabe kanindot. Bag-o, walay bahaw sa matag adlaw. So, sige po as we continually meditate on the Word of God, sa mensahe karon. No, so if you know this song, pwede nato ni awiton po sa Ginoo karon. Hallelujah. Nothing in this world can satisfy me. Yes, Lord. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasure. It is your love will never be enough. Once again, nothing in this world, nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone Jesus, you alone can fill me up. fill me up. I could gain the world, I could gain the world and all its its treasure, but all these things will never be enough. These things will never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, yes Lord, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Once again, nothing in this world, Nothing in this world can satisfy me. Yes, Lord. Cause Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world. I could gain the world and all its treasure. Yes, God, but all those things, all the things will never be enough. It is your love, it is your goodness, yes, Lord. it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Praise Jesus. Maigsuon para sa atong matag-usa nga na diri karon. Gusto paabot sa Ginoo that
Siya po ang imong gikinahanglan. Si Lord po ay kinasing-kasing, nag-demonstrate sa iyang love sa imuha, pinaagi sa paghatag niya sa iyang kinabuhi para sa imo dito sa cross. Ingon po sa Romans 5 verse 8, God demonstrated His own love for us, that while we were still sinners, samtang makasasala pa ta, si Kristo namatay para nato. Maigsoon, gusto sa Ginoo nga kitang tanan ay matama ang atong relationship sa Ginoo. Usa sa rason nga nung nahimulag ta sa Ginoo tungod sa atong mga sala. And thanks be to God kay wala niya tuguti ang atong sala magpabilin nga walay sulbat. Kundili gihatag niya ang kinabuhi para kung kinsa tong mutuo sa iyang gibuhat dito sa cross, kinsa tong mutuo kay Jesus, mapasaylo, mahugasan, mabalik diha sa Dios, ug mahimong anak sa Dios. Tulo ka butang maigsuon kung gusto natong mabalik ug maitama atong relationship kay God. Number 1, padayon nato ang kunon nga nakasala ta sa Ginoo, nga nagkapasaylohan. Ikaduha, tuuhan nato siya sa atong kinasing-kasing. Tuuhan nato yung gibuhat dito sa cross. And ikatulo, ato siyang dawaton sa atong mga kinabuhi. Tagaan nato siya gluna. Himo nato siyang sentro sa atong mga kinabuhi. Tugutan nato siya nga mamuhat sa atong mga kinabuhi. If willing ka nga dawaton si Jesus, kinasing-kasing sa imong kinabuhi, taas na nato tong right hand as a sign of surrender to Jesus. And I would invite you to a simple prayer. Ayaw sa una-unahin mong tapat sa wala o sa tuo. Ikaw lang sa og ang Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga masulbad ang atong problema sa sala, nga mabalik ta sa iya. If willing ka and you want to put your faith in God, I would like to invite you in this prayer. Sunod ta niya pag-ampo. Ginoong Jesus, Ginoong Hesus, ako nagatuo ako nagatuo sa imong gibuhat sa imong gibuhat dito sa cross. dito sa cross. Na ikaw gisakit, Ikaw gisakit, gilansang, gilansang, namatay, namatay, sa ikatulo ka adlaw, sa katulukan nabanhaw ka. nabanhaw. Ginoong Jesus, Ginoong Hesus, akong giangkon akong giyang nga ako nang inahanglan sa imo, nga ako nang inahanglan sa imo, nga ako nakasala nga ako nakasala, sukad sa pagkabata sukat sa pagkabata, hantod karon. hantod karon. Ginoong Jesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako. pasaylo ako, Karong adlaw, karong adlaw, akong gipaubos akong kinabuhi. akong gipaubos sa akong kinabuhi, Sulod sa akong kasing-kasing. sulod sa akong Sulod sa akong kinabuhi. sulod sa akong kinabuhi. Ginoong Jesus, Ginoong Hesus, ikumpisal na ako. ikumpisal na ako. Ikaw, Ginoong Jesus, Ikaw, Ginoong Hesus, Jesus Jesus is Lord is Lord over my life. over my life. Salamat, Ginoong Jesus, Salamat, na Ginoong pinaagi sa imong gibuhat. na pinaagi sa imong gibuhat. Ako luwas na, Ako luwas ako na, tagalangit na, ako tagalangit na, ug ako ug ako anak na sa Dios, anak na sa ug ang Dios ug ang ako Diyos, ng amahan. ako ng ama. Sa pangalan Ginoong Jesus. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ako lang mag-pray. Father God in heaven, Lord, nakita po nimo Lord yung sincero nga nag-ampo diha sa imuha. Salamat Lord nga wala minimo gi-give up. Wala ka naging hopeless sa amo agad. But Lord, padayon minimong gidasig, padayon minimo gitagaan Ginoo og inspiration. And labaw sa tanan gihatag nimo imong life for us. Na Lord, nga unta ang kinabuhi nga patapon, paingon na unta sa kalaglagan, itagaan nimo chance Lord na mabag-o. Gihimo nimong bag-o God, pinaagi sa imong gibuhat dito sa cross. Kaya Lord, ako mapagampo si liuhi ang kaluwasan yung gihatag sa matag usa. Pinaagi Ginoo sa pagpaabot sa imong balang presensya Lord, sa imong balang espiritu sa among mga kinabuhi. And Lord, ako mapagampo, nasugod karong adlaw Lord, butangi og dakong kauhaw, dakong tinguha among kasing-kasing nga mas maila pa ka Lord. And that Lord, dili nimo ilas nga kami po ay magmuduol nimo Lord, kun dili sinugdanan pa lang ni kinasayod mi Lord diya sa imuha, ikaw ra gyud ang makahatag katagbawan sa mong kasing-kasing.
Lord, ako mapag-ampo, Ginoo, tangtanga unsa mang buhat sa kaaway, sa kinabuhi sa mga anak. Lord, imo na nang gipildi dito sa cross of Calvary, yung mga buhat sa kaaway. Kaya Lord, amo nang gihingilan, gipapahawa. In the mighty name of Jesus, you are not welcome to the body, to the church of Christ. Si Lord, ikaw po ang Diyos, Ginoo, naghatag sa amo, sa gahom nga mabuhi, sa gahom, Lord, nga maka-overcome sa works of the enemy. Kaya Lord, akong prayer, tabangin matagusagan. Tabangin mi, Lord, nga magkinabuhi para sa imong kahimayaan. I-bless mo po ang mga anak nimo karon ay mga panginanglanon. Lord, ikaw nasayod sa ilang mga prayer, Lord, sa matag adlaw. Tagbuagan in the mighty name of Jesus. Open heaven upon the lives of your people, Lord. Lord, ako mapagampo, ikaw po ang panayin, Lord, magagamit sa matag-usa nga sa imong pagpanalangin namo, Lord, mahimo po ning panalangin sa daghan pang mga tao, God. And Lord, what the things Panginoon nga imuhang gi-purpose para sa among kinabuhi, tabangin mi, Lord, nga maila namo ang among purpose and among mahimo, Father God, in the mighty name of Jesus. Ako po mapagampo, Lord, kung na may magibati, na may gibati nga di mahis lang panlawas, Lord, I pray for healing in the mighty name of Jesus. We believe, Lord, nga walay sakit nga mas dako pa nimo, Lord. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ang bantugan nga mga ayo. Kaya Lord, ako mapagampo, God, ikaw po mag-aayo, magapanalipod, magaprotektar. Even sa tanang nagtrabaho, nag-eskwela, nagnegosyo, even sa mga nag-atiman sa panimalay, continually bless the works of their hands. And Lord, ipabati imong balang presensya, Lord, nga sa among paglakaw ug sa among pag-uli, imong balang presensya, nagauban, nagatapang, nagatultol, nagagiya sa amo, Lord, sa matagigayon sa among kinabuhi. Help us, Lord, to be more in love with you, Father God, every day sa among life. And Lord, continually work in us. Change us, Lord, into the person you want us to be. And Lord, ikaw po ang panayin na mo gitaas, gitupoy sa mong kinabuhi, Ginoo. Salamat kay Lord. Panayin na mo giilagan nga ikaw rin yun ang nakatagbaw sa mong kinabuhi. Hintanan, Lord, sa imo lamang sa pangalan Ginoong Jesus. Amen and amen. Once again, it is your love, it is your goodness. That fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Magnified, oh Lord, yes Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Magnified, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Hallelujah, Lord, be magnified, you Lord. Pagkatahom gyud sa gugma sa atong buhi nga Dios igsoon, kung sa paday na itong iisa, itaas ang pangalan ni Ginoong Jesus. Hallelujah! Let's shout Jesus! 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 Ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw! Woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, itataas, itatanghal. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus.
sadyang walang ating pong isisigaw. Woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, itataas, itatanghal. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Hallelujah! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, for the last time, itataas, itatanghal. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Yes, Lord, salamat. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, pwede na makapanglingkod mga igsoon. Na-bless ba ta karong adlaw tungod kay nagdaig ug nagpasalamat sa atong buhi nga Dios? Hinay man kay mga igsoon. Amen. Praise God. Andam na ba ta sa atong mga finances karon nga atong iuli sa atong buhi nga Dios? Praise God. Nahinay lagi ta no. Anyway, naana ta sa atong tithes and offering portion mga igsoon. Speaking of tithes, mao kini ang 10% sa atong income sa wala pa kayo sabot ani no, mao kini mga igsoon nga ang 10% nga kita sa ato ang finances ato gining i-entrust para sa atong buhi nga Dios, mao kani ang ikanapulo. Ug natay mabasa nga verse mga igsoon diri sa Levitico 27 verse 30. Iya sa Ginoo ang tanang ikanapulo gikan sa abot, sa yuta, sa inani, gikan sa uma o sa bunga sa mga kahoy. Balaan kini alang sa tong buhi nga Dios. Kini mga igsoon nagpasabot nga kung kita na uma natay income, kung kinsa may nag-uma diri, kung natay income mga igsoon, ato ginang waan para sa atong buhi nga Dios mao kana ang 10%. Example, naay mohatag na kog 100. Ako wala man koy trabaho pero na ako'y tagaan ko sa kumbana, na siya ihatag nako. Example, tagaan ko niya 100. Pila may 10% ana? 10. Akong ilain ang 10. Katong 90%, mo na to akong gamiton sa pang-unsay gastuhon. O example na to mga igsoon, no? O kinahanglan no nga sa atong kinabuhi maging matinud-anon ta sa atong buhi nga Dios tungod kay si Lord nahigugma man gud sa tuwa o kita po nahigugma sa atong buhi nga Dios ato pong ibak ni Lord no nga atong pagsalig pagtuo wala gid tay pagduha-duha mo nang sa atong financially atong ihasalig na sa atong buhi nga Dios kay mao kana ang pag-ubi na to sa iyaha nga nagsunod ta sa iyaha na na sa pulong mga igsoon ato nang mabasa pod sa Malakay 3:10 nga kung atong sulayan si Lord siya po madagayaon ang magpanalangin nga ibuubo sa tua. Bless gani kay ta mga igsoon no kay sa tong pagmata ganihan atay ginhawa. Nakamata ta nga malipayon. Kaysa may malipayon diri be? Amen. Kay siyempre malipayon ta og makakita ta sa atong mga hinigugmay, mata nato no, mga gwapo-gwapa, ayay. Mo nang mayngon na good morning, good morning. Unang-una gyud magpasalamat sa tasong nga Dios kay every gising is a blessing. Mo nang pinaka-the best mga igsoon kaya diri na punta sa atong offering. Wala ni nagmatter sa mga igsoon ha, nga gamay o madako, but ang tan-aw ni Lord ang imong kasing-kasing nga naay kalipay. Ato ning basahon diri mga igsoon sa 2 Corinto 9 verse 7. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maghuna-huna nga siya gipugos. Kay ang Dios mahigugmaon sa malipayon nga naghatag. Kung imong kasing-kasing karon magigsoon nagsubo ay nalaghatag. Pero malipayon imong kasing-kasing magamay og madako
the best yung kay namig son kay tungod ni Lord naglantaw siya tong kasing-kasing kung matinud-anon ka naghatag nga naay kalipay mo nang muhatag ta walay pagbagut-but wala po ni pugsanay no but nindot magid pud kay magsuon nga kung kita muhatag sige tagdawat muhatag butam kay the more taong sige hatag i-bless pud tag the more sa tong buhi nga Dios mo nang kinsa may mo agree mga igsoon nga blessing kay karon nga atong giginhawa para sa tong buhi nga Dios. Praise God, pasalamat sa tong buhi nga Dios kay kining tanan na nato karon sa iyaha ra Ginoo bless kay ta sa tong buhi nga Dios kaya muhatag ta nga naay kalipay o nanatay isa ka box mga igsoon kung kinsa toy gusto willing mo support sa atong church renovation pwede po ta mo dagdag diri pero nagmatter gihapon na sa tong heart ha o kung ready na itong mga paus na po tayo sobre dito sa luyo and then muduko atong ulo let us pray. Yes Lord, salamat karong kabuntaga o Dios. Ani mo mga kaanak Lord, nag-uli sa ilang ikanapulo, naghatag ng malipayon nga kasing-kasing o Diyos. Lord, nasayod ko Lord nga, ikaw ang nasayod Lord, wala may mahimo Lord kung wala ka. But Lord, nakita imo ang matag-usa karon kung unsa man na ilang desire sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang matag-usa ka kinabuhi, mga pamilya. Ikaw gid ang Diyos maghatag og katumanan, katagbawan o katagbuan sa ilang gikinahanglan sa matag adlaw o Diyos. Ako mga pag-aampo Lord sa nagtrabaho, ikaw kanunay maghatag favor, ikaw maghatag proteksyon sa ilang pagtrabaho, ingon man Lord sa mga naa sa panimalay ang kusog imong iuli o Dios ingon man Lord sa mga nagtigskwela Lord ikaw maghatag og dugang kaalam sa mga estudyante Lord o kung mapag-ampo Lord nga kini nga ministry sa finances Lord nga magbaton gid mig pagtuo pagsalig og the more gid kami Lord nga magtuo kanimo Lord nga mo interest kami sa tanan namong mga kita og income ug gadug akong mga pag-ampo Lord ikaw magapanalangin sa tanan nagtigskwela Ginoo sa tanang katawhan nga anak na animo naa diri karon og I pray nga kung na may mga balatian Lord, ikaw maghatag kaayuhan o Diyos. I pray nga, bless ni mo ang matag-usa, madagayaon nga panalangin Lord, spiritually man Lord, mo grow, ingon man Lord, imong gugma, kanunay yun, magsentro sa among kasing-kasing, sa among panimalay, sa magkatag-usa ka kinabuhi. Og salamat Lord, wala may laing ipasidunggan, kitsasligan sa tanan ko di ikaw lamang o Diyos. Dungog himaya, amo namang iuli para kanimo sa ngalan ni Jesus, ang tanan maingon og Amen. Pwede na ta mohatag mga igsoon. Praise the Lord. So, mga pahinumdum lang before ta magbulag-bulag. Every Sunday po, natay duha ka services. So, if you have, you can, sa tawag gani, padayon na to mag-invite, no, yung mga family and friends nato. Ang atong first service po ay magsugod every Sunday, 7:30 a.m. And ang second service nato is 10 a.m. No? So, padayon na to ning punon, na lugar. And padayon sab nato kung basin na pa mo yung mga higala no pwede po basin isa ka simba sa 10 a.m. pwede nato sila invite sa 7:30. So sunod nga announcement every Friday po padayon nga atong night of power, a night of worship, word and prayer. Amo mong gi-invite alas 7 po sa gabi diri matag Biyernes. So sunod nga announcement unya po magsugod na itong basic Bible seminar no so katong mga wala pa na enroll and gusto ninyo ma-experience pag yun all the more no si Lord sa ato mga Ginoo mas mulawong pata sa Ginoo give this a shot no or try na to ni no sulay and let the Lord work in our lives no so amo mo invite on magsugod po atong klase unya 1:30 p.m. so diri gihapon sa church. Sunod nga announcement sa tanang mga nasa SOM2 last nato nga session karong adlaw so kita-kits pud ta after lunch. Sunod nga announcement every first Saturday of the month natay morning prayer. So, amo mong gi-invite 4:30 a.m. no you can join us here para sa iyo sa kabuntagon na pag-ampo.
So sunod nga announcement sa tanang mga life groups, padayon po atong mga life group sa lain-lain mga lugar o sa katong gusto nga napod tay life group sa atong mga dapit, igna lang mi, we will be happy to serve, no? To serve you, no? So sa life group ministry. So sunod nga announcement, yun po, kinsa ba yung mga bata nun diri? This coming April 17, naanapod tayo Youth Summit dito sa Cagayan de Oro City. So, ato na ning tiguman, no? Ato ning tiguman. Kay this coming April 17, pwede mo mukuyog na amo dito ta sa CDO para sa ato ang Youth Summit sa Tibok Region 10 ng mga JL churches. So again, this coming April 17, our Youth Summit. So, sunod nga announcement, also, di po nato limtan og announce. This coming election po, please don't forget ang ato pong very own Sibak Party List, no? Ang ato ang pulis sa kurakot o ang ato ang tigbantay sa mga budget kahimuon matag tuig. Gusto nato ngang matag budget nga atong pagahimuon dili lang ilaan sa unsa mang mga kurakot nga mabutang but mabantayan. So karon po, kung gaan pa gyud nato silang opportunity nga makaalagad sa Congress, isulong po nila yung death penalty para sa tanang mangawat og 100 million, no? Nganuman kay basin manggod og hiyang ra ang mga tigpangawat ba kay ay okay ra na ay makuan, pero the more sila mahadlo kay na may worst nga case nga mga nga silot para sa naghimo o di maayo. And you know what? Ang lugi pag naikurakot, dili ra ba ang politiko? Ang lugi ang tao. Kita po nga mga common people. Kaya po, suportahan nato ni ang ato pong boto, sagrado ni nato og imo ng katungod. So walay dapat mukawat ana kay imo ng katungod. So this coming May 12, number 93 po sa Baluta, Sibak Party List. So sunod nga announcement, kuya. Wala na, sumanindog ta ito iuli at tanan dumugi Mike, pasalamat sa atong buhay nga Diyos. Sige, atong ipataas atong kamotigson. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah. Amahan ng langit noon Diyos nga sa langit. Ginoo, salamat kay Ginoo ning adlaw nga ikaw ang Diyos nagauban ka namo sa pagsugod sa among panimbahon hanto sa paghuman. Ginoo, salamat kay Lord nga imo kami giubanan. Ingon man Lord sa atong mga pulong nga amo nadungog, ikaw Ginoong Diyos nga nagpakita ka namo og kahayag og dugang pangkaalam Ginoo nga ikaw nahigugma diri kanamo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Lord, salamat kay Ginoo, imo ka nang gipaabot kanamo sa imong pagkamaayo, Lord. Ingon man Lord sa nagdala sa imong pulong nga si Pastor Kent nga ikaw ang Diyos maghatag kaniya pangdugang kaalam nga uban ni siya Lord sa tanang niyang mga tugong sa iyang kinabuhi nga aron mahatag kaniya ang mga pulong nga gikan lamang kinimo Ginoong Hesus. I-bless mo si Pastor Kent Lord uban siyang pamilya nga si iyang wife nga si Sis Apple
ingon man Lord yang anak si Bibi Ribi o God, ikaw mga panalangin Lord, proteksyon niya siya Ginoo sa tanan niyang mga lakaw na ikaw ang Diyos nga nagauban kaniya. Lord, ingon man Lord sa mo pagpanguli karon, ikaw ang Diyos magahatag ka ng proteksyon sa dalan. Ikaw ang Diyos magahatag ka ng og hawaning dalan Ginoo sa mo pagpanguli. Kining tanan Lord, among ibalik ya kanimo ang dungog ni Maya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. God bless everyone. See you next Sunday.